Alright, so good morning po sa inyo mga kapatid. Ito hong unang-unang kahilingan ng kampo ni Duterte sa ICC. Ang request po kasi nila dito na hindi ho napagbigyan ay dapat daw po isa lang daw ang dalawa lang ang ID na gagamitin to determine, to ascertain the identity ng mga nagrereklamo. Definitely yung biktimang mga namatay, wala nang yun. Diba? Yung mga nagrereklamo, mga kalaban niya, ang national ID at saka passport lang daw. So ngayon, doon po sa kahilingan nila, na-deny po sila. Sabi nga rito, hindi kinatigan ng pre-trial chamber ng ICC ang hiling ng kampo ni Duterte na limitahan ang mga dokumentong pagbabatayan ng pagkakakinanlan ng mga sinasabing biktima ng war on drugs. So yung sa mga biktima talaga, yung mga nadedo, di ba? Papakita nila ron, syempre birth certificate, yung mga tunay na mga identity ng mga to. Kasi ang iniiwasan daw po ng mga kampo ni Duterte, ang abogado niya, ay yung switching, parang election lang switching of ballots, yung masisingitan na hindi naman pala ito biktima ni Duterte. Di ba? Pero naandoon. Yung nangyari kasi dito, ang basihan nila ron, yung nangyari dito, yung prenisinta ng Kongreso, merong nakasama na patay yung kanyang kapamilya na EJK nitong panahon ni PBBM. Tapos meron pang isang doktor na loko-loko naman na pinagamit yung kanyang litrato, yung kanyang mukha doon sa mga banner na biktima raw ng EJK ng ngayon ding administrasyon na to. Lang yan. Ang presentation kasi is anti-EJK. Yan nangyari, presenta. Pag binanggit ng EJK, mapasok agad kay Duterte, di ba? Sabi ng doktor, dahil daw po sa corruption. Kaya feeling niya na EJK din daw sila. Ewan ko, taas yung pinag-aralan, tatanga-tanga. Di ba? Kumbaga, pinag-uusapan itong isang bagay na to, papasok ka doon, hindi ka naman kabilang doon. Mali rin yung nagpresenta nun sa Kongreso at saka sa mga media, mali rin naman. Diba? Kinukundin ako yung ganong klaseng ginawa nila. Kumbaga nilito nila, ang nangyari tuloy, nakahanap ng idadahilan itong kampo ni dating Pangulong Duterte. Kaya lang, unang hiling pa lamang po nila to ron, na-dismiss na. Baka yung hiling din, yung hiling naman nila na ibasura yung kaso ni Digong. Ma-dismiss din, di ba? Ay nako. Tsaka, masyado naman silang, masyadong yung kabadong, ewan. Dapat nga, wag na nga nilang ipagtanggol yung mama Gusto naman ni Duterte ron, hindi totoo. Sinasabi ni Cardema na ayaw ni Duterte umalis ng Pilipinas at gusto ni Digong na kasama niya ang mga Pilipino. Hindi. Under oath, sinabihan niya na nga yung Congress na magmadali. Congress na magmadali na ang ICC. Baka dapat bukas na nga. Diba? Lumipas lang yung maraming bukas. Ayun. Diba? Sinalubong na siya. Yeah, that's right, Jen. Si Aling Sheila. Lokring din yung matandang yun Hindi naman pala kay Duterte yan sumali-sali ka ron, bumalandra ka. Yan tuloy. Napagtatawanan siya. Malaking kalokohan po yun kung hindi impeach Sara dahil dami ng evidence. That's what I was saying. Diba? Tayo, pikit-pikit pang mata nila doon. Okay? So, congratulations. Paano ba kasi naisipan nila na pakialaman pa yung identity? Hindi po, sa akin kasi ganito Hindi naman kasi siguro loko-loko itong mga taga-ICC na hindi nila masisiguro yung identity ng mga sinasabing biktima. Di ba? Siyempre may mga birth certificate yan, ipipresent sa kanila. Kaya nga sinasabi na ang bagal umaksyon ng ICC kasi yung mga pag-gather ng ebidensya, factor din yun. Siyempre kapag ganyan ng actual lang magkakaso na kayo, maghihiring na kayo, kailangan makumbinsin nyo yung mga kasama nyo. So ano ba ang standard ng ICC para sa mga bagay-bagay? Meron sila, wag nating kakalimutan, they have their own set of standards. Diba? Katulad na lamang, baliktad sila. Pilipinas, bago mag-issue ng warrant of arrest, kailangan may kaso yung tao. Dumaan sa piskalya. Diba? Sa kanila, hindi.
Pag naimbestigahan nila yung tao na mukhang matibay ang ebidensya rito, huhulihin nila ito at papadampot nila, tapos sa kanila ito sasampahan ng kaso. Ganun ang ICC. Pwede ba natin questionin to? Hindi. So natin ko questionin yan. 'Di ba? Patakaran nila yan eh. Oh. Okay?